Sa gitna ng mataong Novaliches bayan, may isang simbahang matagal nang nakatayo bilang saksi sa kasaysayan at pananampalataya ng mga tao. Ang National Shrine and Parish of Our Lady of Mercy. Mahigit isang siglo na itong bahagi ng buhay ng komunidad. Dito, nagsisimba ang mga pamilya, dito nagdarasal ang mga deboto, at dito rin tumaraan ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pananalig. Pag-ibig na magkakabalik ng utos sa puro ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag po natin ang lakas po. Itinatag noong 1856 ng mga paring Agustino mula sa Espanya. Ito ang pinakamatandang parokya sa Diocese of Novaliches. Kasabay ng paglaki ng Novaliches, lumawak din ang papel ng simbahan sa buhay ng mga tao. Hindi lamang ito naging lugar ng pagsamba, bagkus naging sentro rin ito ng komunidad, kultura at pagkakaisa ng bayan. Nagsimula ang kasaysayan nito noong maitatag ang distrito ng Novaliches noong 1854. Makalipas ang 2 taon, itinayo ang unang simbahan sa ilalim ng utos ni Archbishop Jose Julian de Arangoren ng Maynila. Noon, kilala ito bilang Chapel of Corpus Christi. Kalaunan, mas lumalim ang debosyon ng mga tao kay Nuestra Señora de la Merced o Our Lady of Mercy. Habang tumatagal, lalong naging mahalaga ang simbahan sa komunidad. Pero noong Rebolusyong Pilipino ng 1896, nasunog ang simbahan. Nawala rin ang orihinal na imahen at bumalik sa Espanya ang mga paring Agustino. Sa loob ng maraming taon, tila natahimik ang parokya. Ngunit hindi tuluyang nawala ang pananampalataya ng mga tao. Sa kabila ng mga pagbabagong pinagdaanan ng simbahan, nanatiling buhay ang debosyon ng komunidad. Noong 1928, muling naibalik ang parokya at unti-unting nabuhay muli ang debosyon sa Our Lady of Mercy sa Novaliches.
Sa kasalukuyan, 3 banal na imahe ang Nuestra Señora de la Merced ang pinararangalan sa loob ng dambana. Ang una ay ang La Verdadera, ang pinakamatandang natitirang imahe ng Our Lady of Mercy sa Novaliches. Itinuturing itong puso ng makasaysayang debosyon ng simbahan at kinoronahan noong 2021. Ang ikalawa naman ay ang The Vestil image na ginagamit tuwing presisyon at pista. Hindi lamang ito bahagi ng tradisyon, bagkus nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa mga deboto na ipakita ang kanilang pananampalataya sa publiko. At ang ikatlo ay ang malaking retablong image na makikita sa altar, ang pinakakilalang imahe ng dambana sa kasalukuyan. Habang lumilipas ang panahon, patuloy ding lumalago ang simbahan kasama ng komunidad nito. Dahil sa makasaysayan at spiritual nitong kahalagahan, itinaas ito bilang diocesan shrine noong 2008. Noong 2021, binigyan naman si Our Lady of Mercy ng titulong ina ng Novaliches bilang pagkilala sa kanyang papel bilang espiritual na ina ng komunidad. At noong 2024, opisyal itong itinaas bilang National Shrine, hindi lamang bilang pagkilala sa haba ng kasaysayan nito, kundi pwede rin sa matibay na debosyon ng mga tao rito. Sa labas ng simbahan, makikita rin ang buhay ng debosyon sa araw-araw. Ang mga nagtitinda ng kandila at bulaklak, ang mga pamilyang sama-samang nagsisimba, at ang mga taunang pista ay ilan lamang sa mga nagpapatuloy sa kultura at pananampalataya ng Novaliches. Maaaring nagbago na ang paligid ng bayan sa pagdaan ng panahon, pero nananatiling mahalagang bahagi ng komunidad ang simbahan. Mahigit 100 taon ng bahagi ng kasaysayan ng Novaliches ang National Shrine and Parish of Our Lady of Mercy. Higit pa sa isang lumang simbahan, isa itong buhay na saksi sa pananampalataya, tradisyon at pagkakaisa ng komunidad. At sa paglipas ng panahon, maraming bagay man ang nagbago, nananatiling buhay ang debosyon ng mga tao sa kanilang ina, ang Novaliches.